Isang UFO ang bumagsak sa Roswell, New Mexico noong 1947. Kung totoong hindi gawa sa Earth ang sasakyang ito, saang planeta ito nanggaling? Ako si Madam Info at ang ilalahad ko ay tungkol sa isang sikretong programa ng gobyerno ng US kung saan 12 tao ang napili upang ipadala sa planetang pinanggalingan ng UFO na bumagsak sa Roswell. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. July 8, 1947 nang nabulabog ang mundo sa balitang mayroong flying saucer na napasa kamay ng militar ng US. Ang opisyal na anunsyo ay galing mismo sa intelligence officer ng 509th Bombardment Group sa Roswell Army Airfield na si Major Jesse Antoine Marcel Sr. matapos niyang imbestigahan ang report tungkol sa bumagsak na flying saucer sa isang rancho. Mabilis na kumalat ang balita maging sa ibang bansa pero kinabukasan lang, July 9, ay naglabas uli ng pahayag ang militar upang pasinungalingan ang naunang anunsyo. Sinabi nilang ang natagpo ang mga material ay galing sa isang weather balloon o lobong pinapalipad na may dalang instrumentong susukat ng hangin, temperatura at humidity sa atmosphere. Tila sinadyang patayin ang balita at ang karamihan ay nakontento at naniwala na lang sa ikalawang anunsyo. Pero marami rin ang hindi nakalimot. Hanggang ngayon ay kinikilala ang Roswell, New Mexico bilang UFO capital of the world. Ang mga susunod na salaysay ay tumutukoy sa mga pangyayari pagkatapos ng insidente sa Roswell. Ang impormasyon ay galing sa aklat na pinamagatang Secret Journey to Planet Serpo, a true story of interplanetary travel. Ang source ng may akda ng libro na si Len Kasten ay isang grupo kung saan kabilang ang mga konektado sa gobyerno, partikular mga empleyado ng Defense Intelligence Agency o DIA na may direktang kaalaman sa mga klasipikadong impormasyon. Nasa kamay rin ng grupong ito ang diary ng commander ng misyong bumiyahe sa planetang pinanggalingan ng UFO. Ayon sa aklat, totoong may bumagsak na UFO sa Roswell pero hindi isa kundi 2 UFO ang bumagsak dahil nagkabanggaan ang mga ito sa ere. Ang pinakadetalyadong salaysay tungkol dito ay napapaloob sa mga serye ng sesyon kung saan kinailangang ipaalam ng mga tauhan ng Central Intelligence Agency o CIA sa dating Pangulo ng US na si Ronald Reagan ang mga pangyayari. Ang mga sesyon na naganap noong March 6 at March 8, 1981 at mula October 9 hanggang 12, 1981 ay naka-record sa 54 na audio cassette tapes na nakatago sa pangangalaga ng Defense Intelligence Agency. Narito ang ilang bahagi ng isa sa mga sesyon. Mr. President, noong July 1947, habang bumabagyo, 2 sasakyang extraterrestrial o ET ang bumagsak. Ang isa ay bumagsak sa bandang timog kanluran ng Corona, New Mexico at ang isa ay malapit sa Datil, New Mexico. Kinalaunan ay natagpuan ng US Army ang parehong lugar. Na-recover nila ang mga sasakyan at isang buhay na alien. Tatawagin ko itong EBA-1. Ang ibig sabihin ng EBA, Mr. President, ay Extraterrestrial Biological Entity. Ang mga aliens mula sa kanilang planeta ay tatawagin nating EBANs. EBA-1? Ibig sabihin ay mayroon pang iba? Tama kayo, Mr. President. Mayroon pang iba. Okay, pasensya na. Sige, ituloy natin. Malamang ay tatalakayin mo rin ang lahat mamaya. Salamat, Mr. President. Lahat ng mga debris mula sa bumagsak na mga UFO at ang mga events na nakuha mula sa unang crash site ay dinala sa Roswell Army Airfield sa Roswell, New Mexico. Si EBA-1 ay ginamot para sa mga sugat na natamo niya. Pagkatapos ay dinala siya sa Los Alamos National Laboratories na siyang pinakaligtas na lokasyon para sa kanya. Kinalaunan ay inilipat ang mga debris sa Air Force Foreign Technology sa Dayton, Ohio. Ang pangalawang crash site ay hindi agad natuklasan. 2 taon pa ang lumipas nang matagpuan ito ng mga ranchero noong 1949. Walang buhay na aliens na nakita dito. Ang debris ay binala sa Sandia Army Base sa Albuquerque, New Mexico. Sandali, may tanong ako. Dun sa unang crash site, ilang aliens ang nasa spaceship? 6 lahat, Mr. President. 5 ang nasawi at 1 ang nakaligtas. Ang mga labi ng mga nasawing events ay dinala sa Wright Field sa Ohio at pinreserba sa freezer. Kinalaunan ay inilipat sila sa Los Alamos at inilagay sa mga espesyal na lalagyan upang hindi mabulok ang mga katawan.
Sa pangalawang crash site ay mayroong 4 na patay na Ebens. Dahil 2 taon na ang mga ito sa disyerto, ang mga labi ay nasa malalang estado na ng pagkabulok. Una ay dinala sila sa Sandia Base, pero inilipat rin sa Los Alamos kinalaunan. Nadetermina naming ang parehong spaceship ay magkatulad ng disenyo at ang mga aliens ay magkamukhang magkamuka, pareho ng tangkad, bigat at pisikal na katangian. Maikaklasipika ba natin sila? Ang ibig ko sabihin ay maiuugnay ba natin sila sa kahit ano dito sa Earth? Hindi po, Mr. President. Wala silang katangiang maihahalin tulad sa isang tao, maliban sa kanilang mata, tenga at bibig. Ang kanilang mga internal organs ay iba sa atin. Ang kanilang dugo ay hindi pula at ang kanilang utak ay ibang-iba sa tao. 2 ang talukap ng mga mata nila, marahil dahil sobrang maliwanag sa kanilang planeta. Alam na ba natin kung saan sila nagmula? Sa Mars ba o saan? Opo, Mr. President. Alam natin kung saan sila galing. Kung nais mo po, pwede ko na itong talakayin ngayon o pwede nating hintayin hanggang sa bahaging iyon ng presentasyon. Sige, pagpatuloy mo na, aantayin ko na lang. Salamat, Mr. President. Nanapili sa atin si Iba-1 hanggang sa pumanaw siya noong 1952. Marami tayong nalaman mula sa kanya. Kahit wala siyang organ para sa boses gaya ng sa atin, nagawa niyang makipag-usap nang inoperahan siya ng mga doktor natin. Lubhang matalino si Iba-1. Madali siyang natuto ng Ingles sa pamamagitan lang ng pakikinig sa mga militar na nag-alaga sa kanya. Mabait siya dahil kahit maraming mga scientist at doktor ang naroon upang pag-aralan siya, ni minsan ay hindi siya naimis o nagalit. Tinulungan niya tayong alamin yung mga bagay na naroon sa mga bumagsak na spacecraft. Ipinakita niya kung paano gumagana ang mga iyon gaya ng communications device at yung iba pang mga instrumento. Paumanhin, pero mayroon ba itong kasarian? Lalaki po siya, Mr. President. Mayroon po silang mga lalaki at mayroon ring mga babae. Okay, salamat. Sige, pagpatuloy natin. Si Iba-1 ay isang mekaniko, hindi siya scientist. Kahit paano ay naturuan niya tayo ng kanilang lengguwahe. Mahirap ang lengguwahe nila dahil binubuo ito ng mga tono, hindi ng mga salita. Yung communications device nila ay nasira sa pagbagsak ng spaceship. Nagtulong-tulong ang mga scientists at si Iba-1 upang magawa ito. Nang gumana na, nakapagpadala ng mga mensahe si Iba-1 sa kanilang planeta. Nag-alala ang mga opisyal dahil paano kung ang maging resulta ng mensahe ay ang pagsugod ng mga kaplaneta ni Iba-1 at sakupin ng mga ito ang Earth. Pero hindi ito nangyari. Itinuloy ni Iba-1 ang pagpapadala ng mensahe hanggang sa kanyang pagpanaw noong 1952. Mula noon, tayo naman ang sumubok na magpadala ng mga mensahe pero wala agad tayong natanggap na sagot. Si Iba-1 ba ay may natanggap na sagot? Mr. President, sa pagkakaalam po natin ay wala. 5 mensahe ang ipinadala niya. Ang una ay upang ipaalam sa kanyang planeta na siya ay buhay, subalit ang kanyang mga kasama ay patay na. Ang sumunod ay upang ipaliwanag ang pagbagsak ng kanilang mga sasakyan. Ang ikatlo ay ang hiling na siya ay makuha. Ang ika-4 ay mensaheng nagmumungkahi ng pagtatagpo ng kanilang mga pinuno at mga pinuno natin. Ang pinakahuling mensahe ay ang mungkahi na magkaroon ng exchange program o palitan sa pagitan nila at mga tao sa Earth. Ano kamo? Exchange program? Ipinaliwanag ni CIA Person 1 sa presidente na mga 1955 na nang sa wakas ay may bumalik na sagot mula sa planeta ni Iba-1. Hirap mang maisalin ang mensahe sa Ingles na pagtiyagaan rin ito ng mga eksperto sa wika na inabot ng maraming buwan. Nagpatuloy ang palitan ng mensahe sa pagitan ng militar at ng mga Ebens sa mga sumunod na taon. Hanggang sa isa sa mga mensahe, sinabi ng mga Ebens na gusto nilang bumisita sa Earth, kunin ang labi ng kanilang mga kasama at makipagtagpo na rin sa mga taga-Earth. Ang petsa ng kanilang pagdating ay April 24, 1964. Mga Setyembre ng 1962 nang nakumpirma ng US na aprobado sa mga Ebens ang plano para sa isang exchange program kung saan 12 piling individual ang pupunta sa planeta ng mga Ebens kapalit ng isang Eben na mananatili sa Earth sa loob ng 10 taon. Ang exchange program ay tinawag na Project Crystal Knight pero kinalaunan mas nakilala ito bilang Project Serpo. Serpo ang ipinangalan sa planetang kinabibilangan ni
EBA-1 at ng ibang mga Ibans. Binigyang diin sa aklat ni Len Kasten na walang kinalaman sa misyon ang National Aeronautics and Space Administration o NASA. Ito raw ay dahil nasasaad sa NASA Charter na ang NASA ay ahensyang pang-sibilyan at ang sakop lang nito ay mga pangkalawakang aktibidades na hindi pang-militar. Inatasan ng nooy Pangulo ng US na si John F. Kennedy ang Defense Intelligence Agency o DIA upang pamahalaan ang kabuuan ng Project Serpo. Ang responsable naman sa paghanap at pagpili ng 12 astronauts ay ang US Air Force. Bukod sa DIA at Air Force, naniniwala si Len Kasten na may malaking papel at gumagalaw sa likod ng proyekto ang Majestic 12 o MJ-12. Ito yung sekretong organisasyong kinabibilangan ng mga scientists, mga pinuno ng militar at mga opisyal ng gobyerno. Ang dating Pangulo ng US na si Harry S. Truman ang bumuo ng MJ-12 na siyang inatasan niyang umasikaso sa anumang may kinalaman sa extraterrestrial. Sa puntong iyon ay mayroon na lamang silang 1.5 taon upang magprepara. Nagpalabas ng anunsyo ang US Air Force para sa mga military personnel na interesadong voluntaryo para sa isang space program. Hindi nila sinabing ito ay para sa isang malayong planeta. Sa halip, sinabi ng anunsyo na ito ay para sa biyahe sa buwan at ang mga volunteers ay kailangang sumailalim sa espesyal na pagsasanay at dadaan sa masusing pagpili. Mga 500 tao ang nag-apply kasama sa pagpili na dapat ay walang asawa at walang anak. Hanggat maaari ay walang kapamilya. Bukod kasi sa dapat limitado ang makakaalam tungkol sa misyon, napakadelikado nito at napakataas ng tsansang hindi na makakabalik ang alinman sa mga makakasama dito. Kasama sa kasunduan na kailangang sang-ayunan ng mga mapipili ang pagbura ng lahat ng kanilang pagkakakilanlan, ang kanilang tax records, medical records, birth certificates, pati mga records sa paaralan at kahit anong papel na magpapatunay na nag-exist sila ay kailangang mawala ng parang bula. Importanteng may mga pambihirang kakayahan ang mga mapipili at pawang sa militar lang sila manggagaling. Pagkalipas ng ilang buwan, napili na ang Final 12, 10 lalaki at 2 babae. 8 sa kanila ay mula sa Air Force, 2 mula sa US Army at 2 mula sa US Navy. Bukod sa Final 12 ay may napili ring 4 na alternates na sasailalim rin sa parehong training sakali mang may matanggal o hindi magpatuloy sa 12. 1963 nang magsimula ang training ng Team Serpo. Mula sa puntong ito ay tatawagin na lang sila sa kanilang code name na binubuo ng 3 numero. Ang team commander ay si 102, ang assistant team commander ay si 203. Narito pa ang ibang miyembro ng team at kanilang kaukulang numero. Ang pangunahing pagsasanay ay ginanap sa Camp Perry, Virginia, kung saan nagtitraining ang mga CIA agents. Lahat ng hirap at eksaminasyon ay pinagdaanan nila upang siguraduhing handa ang bawat aspeto ng kanilang pagkatao: physical, psychological, mental, emotional, intellectual, social, para sa kakaiba at napakadelikadong misyon. Ang 4 na piloto sa team, sina 102, 203, 225 at 308 ay may nakabukod na espesyal na pagsasanay sa Nevada Test Site sa Area 51. Maraming linggo rin silang naglagi doon upang pag-aralang paliparin ang isa sa mga UFO na na-recover ng militar. Ito ay buo pa at hindi nawasak na kagaya ng isang spacecraft. April 24, 1964. Ito na ang petsa ng pagdating ng mga Ibans sa Earth. Ang landing site ay sa may Holloman Air Force Base sa New Mexico. 16 na opisyal ng gobyerno ang sumalubong sa mga Ibans. Naroon rin ang 12 crew ng Team Serpo at nakahanda na ang mga 45 tonelada ng mga supplies at kagamitang dadalhin nila papuntang Serpo. Isang koponan ng mga Ibans ang bumaba sa kanilang spacecraft. Isa sa mga ito na malamang ay opisyal ang nag-abot ng isang instrumento sa isa sa mga opisyal ng US. Ito pala ay isang translator na may mikropono at screen. Kapag nagsalita sa mikropono, lalabas sa screen ang mga salitang nakasalin sa parehong Ingles at sa wika ng mga Ibans. Tumulong din sa pagta-translate ang isang babaeng Iban na tinawag nilang si Iba 2 dahil siya ang pinakabihasa sa Ingles. Si Iba 2 rin ang nag-abot sa isang US official ng isa pang regalong tinawag nilang Yellow Book. Hindi ito eksaktong isang libro. Isa itong bloke ng transparent na material, mga 2.5 inches ang kapal. Kapag tinignan ang material, biglang lalabas ang mga salita
data at larawan ng kasaysayan at mga litrato ng ating universe, ang tungkol sa planet Serpo at pati sa nakaraan ng Earth at ang naging papel ng mga events sa ebolusyon ng ating sibilisasyon. Parang walang katapusan ang pwedeng basahin sa Yellow Book. Sa pagtatagpong ito ay ipinahayag ng mga events na gusto nilang ipagpaliban ang exchange program sa ibang petsa. Sa ngayon ay gusto lang muna nilang makuha ang mga labi ng kanilang mga kasamahan. Babalik raw sila sa Earth sa July 1965 upang maisakatuparan ang palitan ng mga events at tao. Kahit mahirap ito sa parte ng US dahil naroon na ang lahat ng supplies at kagamitan, pinagbigyan na lang nila ang mga events. Pagkaraan ng 4 na oras ay lumisan na ang mga bisita, dala-dala ang labi ni Ibawan at ng siyang mga pumanaw na events. Bumalik na lang sa training ang Team Serpo upang mas madagdagan pa ang kanilang kakayahan. July 16, 1965, dumating sa takdang oras ang 2 Eben spacecraft. Ang landing site naman ay sa Nevada Test Site malapit sa Area 51. Ang nag-iisang Eben na maiiwan sa Earth kapalit ng Team Serpo ay bumaba sa spacecraft at isinakay sa sasakyan ng militar upang dalhin sa pasilidad para sa mga aliens sa Los Alamos Laboratories. Ang 12 miyembro naman ng Team Serpo ay sumakay na sa spacecraft kasama ng mga Ebens at ang kanilang kargamento ay isinakay rin doon ng mga tauhan ng militar. Ang mamumuno sa misyon sa panig ng mga Ebens ay ang tinatawag na Mission Voyage Coordinator o MVC. Narito ang listahan ng kanilang mga dalahin. Ito ang isinulat ng team commander sa kanyang diary na isinalin ko sa Filipino. Ito ang pinakaunang laman ng diary. Handa na kami. Hindi ko maubos maisip na sa wakas ay narito na kami. Kalmado at ganado ang buong team. Naisakay namin ang lahat ng kargamento at magkasya ito. Pero kailangan naming ilipat ang lahat sa mas malaking spaceship kapag narating na namin yun sa rendezvous point. Excited talaga ako. Walang agam-agam ang kahit sino. Ang lahat ay desidido. Napakalaki ng loob ng spacecraft. Mayroong 3 level. Iba ito sa ginamit namin sa training. Tingin ko, iyon ay isang scout craft, samantalang ito ay isang shuttlecraft. Nakapagdasal na ako. Kinabahan si 475. Babantayan siya ni 700. Isinara na ang hatch. Walang mga bintana. Wala kaming makita sa labas. Nakaupo na ang lahat. Walang mga seatbelt. Umandar ang makina. Parang gumagalaw na kami, pero walang nangyayari sa loob. Nakakapagsulat pa ako. Hilong-hilo na ako ngayon. Katabi ko si 203 at nawawalan na siya ng malay. Kakaiba talaga ang pakiramdam. Kailangan ko itong sulat uli dahil hindi ako makapag-isip ng tuwid. Ang rendezvous point ay ang pagtatagpo ng 2 spacecraft gaya halimbawa sa panahon ngayon pag nag-docking ang SpaceX Crew Dragon sa International Space Station. Ganito rin ang mangyayari sa Team Serpo. Kakatagpuin ng kanilang spacecraft ang mas malaking spacecraft na pinaka-mothership nila. Pagdating sa mothership, ganito ang naisulat ni 102 o ang team commander. Nakarating kami sa mothership. Hindi ko alam kung saan ito pero tila lahat kami ay nawala ng malay. Ayon sa aking relo ay 6 na oras na ang lumipas o baka higit pa. Pero hindi ko sigurado ang petsa. Nakatayo kami dito sa parang bay. Maraming mga events ang tumutulong sa amin. Parang alam nilang litong-lito kami. Nabanggit din ni 102 sa diary na ang kanilang mga kargamento ay nailipat sa isang buhatan lamang. 45 tonelada ang bigat ng kanilang mga dalahin. Ipinakita ko kanina ang listahan ng mga ito na may kasama pang 3 traktora, 3 jeep, 10 motorsiklo, 8 power generator, pati mga tig-20 tangke ng oxygen, nitrogen at iba pang gas. Tila nakadevelop ang mga Ebens ng anti-gravity technology na marahil ay siya rin daw ginamit sa paggawa ng mga pyramid sa Egypt. Bukod sa anti-gravity, mukhang mayroon ring artificial gravity sa kanilang spacecraft dahil hindi sila lumulutang na gaya ng mga astronauts kapag nakarating na sila sa space. Sakay ng mothership ay bibiyahe na sila papunta sa planeta ng mga Ebens, ang Serpo. Sa puntong ito ay tatalakayin ko ang ilang mahahalagang impormasyon tungkol sa Serpo. Ang Serpo ay nabibilang sa Zeta Reticuli Binary Star System na matatagpuan sa konstelasyon ng Reticulum na malapit sa Large Magellanic Cloud, isang galaxy na umiikot sa Milky Way Galaxy. Binary dahil 2 bituin ito, ang Zeta Reticuli 1 o Zeta 1 at Zeta Reticuli
Zeta-2 o Zeta-2 na nag-iikutan sa isa't isa dahil sa gravity. Gusto kong banggitin na ang mga impormasyon dito tungkol sa Zeta Reticuli star system ay nakabatay sa mga datos dahil bukod sa nasa aklat ni Len Kasten ay makikita rin ito sa mga lehitimong science journals at websites na resulta ng pag-aaral ng mga scientists. Samantala, dahil wala pang kumpirmadong na-detect ang mga telescopes ng Earth ni isang planetang umiikot sa alinman sa Zeta-1 at Zeta-2, ang mga impormasyon tungkol mismo sa planetang Serpo ay ayon lamang sa aklat ni Len Kasten. Ang isa sa pinakasikat na insidente tungkol sa alien abduction ay ang nangyari di umanong pagkidnap ng aliens sa mag-asawang Barney at Betty Hill noong September 19, 1961. Sinasabing ang pinagmulan ng mga aliens sa insidenteng ito ay ang Zeta Reticuli star system. Ang isa pang pangyayari kung saan nababanggit ang Zeta Reticuli ay ang pagkakasiwalat ni Bob Lazar na may 9 na alien spacecraft sa Area 51 na nakuha at pinag-aaralan ng gobyerno ng US. Sinabi niyang ang mga aliens na nagdala dito ng mga spacecraft ay galing rin sa Zeta Reticuli star system sa ika-4 na planetang umiikot sa Zeta Reticuli 2 na tinawag niyang Reticulum 4. Isang wide binary star system ang Zeta Reticuli dahil napakalayo ng distansya ng Zeta-1 sa Zeta-2 na nasa 3,750 astronomical units o AU, kung saan ang isang AU ay ang distansya sa pagitan ng Earth at ng Araw. Dahil sa layo nila, nakukumpleto nila ang isang ikot sa isa't isa sa loob ng 170,000 Earth years. Ayon sa mga science websites, ang edad ng Zeta-1 at Zeta-2 ay nasa pagitan ng 1.5 at 3 billion years old. Samantala, sa aklat ni Len Kasten, ang mga ito ay nasa 5 billion years old na. Dahil ang Zeta-1 at Zeta-2 ay napakalayo sa isa't isa, malamang ang mga planeta dito ay umiikot lang sa isa sa dalawang bituin. Ang Serpo o Reticulum 4 ay ang ika-4 sa 6 na planetang umiikot sa Zeta-2. Gaya ng ang Earth, ang ikatlo sa 8 planetang umiikot sa Araw. Mapapansin natin dito na tila iisang planeta lang ang Serpo at ang planetang tinutukoy ni Bob Lazar. Nakakakumpleto ang Serpo ng isang ikot sa Zeta-2 sa loob ng 432 Earth days. Ibig sabihin, ang isang taon dito ay 432 Earth days. Ang isang araw naman sa Serpo ay 43 hours. Ang Zeta-1 at Zeta-2 ay malaki ang pagkakapareho sa ating araw, kaya sinasabing sila ay mga solar analogs o solar twins. Gaya ng araw, sila ay G-type main sequence stars. Ang laki ng Zeta-1 ay mga 92% ng laki ng ating araw, pero ang Zeta-2 ay kaunting-kaunti lang ang diferensya dahil ang laki nito ay 99% ng laki ng araw. Isa ito sa dahilan kung bakit hindi imposibleng magkaroon ng buhay sa planetang umiikot dito, lalo na kung ang planeta ay kasing tulad ng Earth at kaparehong layo ng Earth sa araw. Mas maliit at mas magaan lang ng kaunti ang Serpo sa Earth. Mayroon itong 2 buwang umiikot dito. Nakatabingi o nakatilt ang axis ng Serpo, kaya ang bandang hilaga nito ay mas malamig. Ang atmosphere dito ay kaparehas ng sa Earth at nagtataglay ng mga elements na carbon, hydrogen, oxygen at nitrogen. Ang sibilisasyon ng mga Ebens ay tinatansyang nasa mga 10,000 years old. Nagmula ang kanilang species sa ibang planeta na halos maguho dahil sa pagputok ng mga bulkan. Kinailangan nilang lumipat sa Serpo upang mailigtas ang kanilang sibilisasyon. Ang Zeta Reticuli star system ay may layong mga 39 light years mula sa Earth o mga 369 trillion kilometers. Ibig sabihin, kung bibiyahe ang isang spacecraft na sing bilis ng speed of light, aabutin ng 39 years mula sa Earth bago ito makarating sa planet Serpo. Pero ayon sa aklat ni Len Kasten, ang biyahe ng Team Serpo ay aabutin lang ng 10 buwan. Yan ay dahil nakadevelop ang mga Ebens ng teknolohiya upang dumaan sa wormhole para itong isang tunnel na shortcut at kumokonekta sa 2 magkahiwalay at magkalayong tuldok sa space-time. Sa diary ng Team Commander, hindi wormhole ang tawag niya dito, kundi time domain o kung minsan naman ay time wave.
Sinabi niyang habang nasa loob sila ng time domain, lahat sila ay masama ang pakiramdam, laging nahihilo at parang may sakit. Nang binigyan sila ng mga events ng makakain, lasa daw itong papel. Si 700 at 754 lang ang kumain nito at sila lang rin ang gumanda ang pakiramdam. Ang tubig naman ng mga events ay mukhang gatas pero lasang mansanas. Nang ininom nila ito, ay bumuti rin ang pakiramdam nila. Sa halos buong biyahe na nasa loob sila ng wormhole, ay inilagay ang bawat isa sa kanila sa kanya-kanyang lalagyan na parang malaking mangkok na gawa sa salamin. Madalas ay natutulog lang sila doon at pagising naman nila ay hindi nila maalala ang mga pangyayari. Pagkalabas nila ng time domain o wormhole, umayos na lahat ang kanilang pakiramdam. Sa puntong ito ay sinabi ng MVC na nangalahati na sila sa biyahe. Inilabas na sila sa mangkok at pinayagang maglakad-lakad sa mothership. Sa huling bahagi ng biyahe, isinulat ng team commander na pumanaw si 308. Hindi nila alam kung paano. Gusto man i-examine nila 700 at 754 na pawang mga doktor ang katawan ni 308, hindi sila pinayagan ng MVC dahil baka raw nakakahawa ang impeksyon na natamo nito. Sa wakas, inanunsyo ng MVC na malapit na sila sa planeta. Kailangang maghanda sila para sa landing. Ipinasok uli sila sa salaming mangkok at isinara ito. Maya-maya ay nakatulog na sila. Hindi na nila namalayan ang nangyari hanggang sa bumukas ang mga mangkok. Sinabi ng MVC na nakarating na sila. Ganito ang isinulat ng team commander sa diary. Humukas ang pinto ng mothership, nakasisilaw ang liwanag. Sa unang pagkakataon ay nakita namin ang planeta. Bumaba kami sa rampa. Maraming mga events ang sumalubong sa amin. Magkakamukha sila maliban lang kung iba ang kanilang kasuotan. Pero may isang kapansin-pansin dahil mas matangkad siya kaysa sa iba. Lumapit siya sa amin at nagsalita. Siya pala ang pinuno ng Serpo. Ipinahayag nito sa pamamagitan ng isang translator na malugod niya kaming tinatanggap. Maya-maya ay pinapunta kami sa isang bukas na arena. Pagtingala ko, nakita ko ang bughaw na langit. Napakaaliwalas nito. Dalawa ang araw na nakikita namin. Mas maliwanag ang isa kaysa sa isa. Kasama sa report ng Team Serpo ang libo-libong mga litrato at video na nakuha nila mula sa planeta. Pero walang lumabas mula sa mga ito, maliban sa isang larawan, ang larawan ng 2 araw ng Serpo. Sa pagpapatuloy ng diary ng Team Commander sa unang araw nila sa Serpo, parang disyerto ang tanawin. Wala kaming makitang halaman. May mga burol pero puro lupa lang ang naroon. Tila ito ang pinakabayan. Sa gitna ay may napakalaking tore, mga 300 feet. Sa tuktok ng tore ay may salamin. Hindi kaya ng mga mata namin ang liwanag kung walang sunglasses. Tigam ang lupa. Saan kaya sila nagpapatubo ng mga halaman para sa kanilang pagkain? Anong klaseng planeta ito? Ang hirap isiping dito kami mamumuhay sa loob ng 10 taon. Mukha namang mababait ang mga events na naroon. Pero nagulat kami dahil may narinig kaming nagsasalita ng Ingles. Ang galing niya at bihasang-bihasa maliban sa hindi niya mabigkas ang letrang W. Siya pala si Eva 2, yung kasama sa partido ng mga events na naglanding sa Earth upang kunin ang mga namatay nilang kasamahan. Welcome daw kami sa Planet Serpo. Siya ang opisyal na translator at guide ng Team Serpo. Binigyan niya ang bawat isa sa amin ng isang device. Dapat daw ay lagi namin itong suot. Nilagay namin ito sa aming mga sinturon. Sadyang napakainit. Tinanong ko si 633 kung ano ang temperatura. 42 degrees Celsius. Grabe, hinubad na namin ang mga jacket namin kaya ang spacesuit na lang ang suot namin. Sinamahan ni Eva 2 ang Team Serpo sa kanilang tutuluyang bahay. Nagtaka sila dahil para sa isang sibilisasyong advanced sa pagdating sa teknolohiya, tila sinauna pa rin at napakasimple ang klase ng pamumuhay ng mga Ebens. Napakasimple lang rin ng kanilang mga bahay na parang dome na gawa sa semento pero kapag hinawakan ay para itong matigas na goma. Niwala silang kagamitan na maihahalin tulad sa aircon dito sa Earth, gayong napakainit ng klima doon. Mayroong 4 na magkakatabing dome. Sa likod ng mga ito ay may underground na bodega. Bumaba kami sa rampa at nakita namin dito dinala ang mga kargamento namin. Malaki ang lugar na ito at mas malamig. Baka dito na lang kami matutulog. May mga ilaw sa kisame. Mayroon silang kuryente. Kailangan naming mag-imbentaryo ng mga gamit. Bumalik kami sa mga dome. Mas malamig naman dito sa loob kaysa sa labas, pero mainit pa rin. Sinabi ko kay Eva 2 na magpupulong ang team.
Bago niya kami iniwan, ay tinanong ko siya kung nasaan na ang katawan ni 308. Mukhang hindi niya ito naunawaan, kaya ipinaliwanag ko sa kanya ang nangyari. Naramdaman kong naging emosyonal siya. Parang ang umiyak siya at nakisimpatya sa amin. Sasabihin daw niya sa kanyang pinuno upang makuha namin si 308 at iniwan muna niya kami. Sa meeting ay iminungkahi ni 633 na ang araw na ito ang simula ng aming kalendaryo, ang unang araw namin sa Planet Serpo. Nagugustuhan ng team si Iba 2 dahil maasikaso ito at dama nila ang kanyang malasakit. Mukha ring isa siya sa pinakamatalino sa mga events. Sa unang gabi ng team ay halos hindi sila nakatulog dahil sa init. Parang hindi gabi dahil hindi dumidilim sa Serpo. Ang isa lang sa 2 araw ng Serpo ang lumulubog, pero ang isa ay permanente lang na nasa langit na parang parating hapon. Ang mga events pala ay hindi natutulog na gaya natin. Nagpapahinga lang sila sa ilang partikular na oras. Kinabukasan, isinama ni Iba 2 ang team sa kainan. Kinailangan nilang lumakad papunta sa isang malaking gusali. Nasa loob ang kainan na may mga lamesa gaya ng sa isang food court. May mga 100 events ang kumakain ng oras na yon. Ang sabi ng team commander sa kanyang diary, Pinagtinginan kami ng mga events, pero pinagpatuloy lang nila ang kanilang pagkain. Hindi pala sila nagluluto sa kanilang mga tahanan. Halos pareho lang ang mga pagkain dito sa naroon sa spaceship. Sinabi ni 700 na isang uri lang muna ng pagkain ng events ang kainin namin at mas unahin pa rin namin ang mga dala naming rasyon. Ito ay upang makapag-adjust ang aming sistema sa pagkain dito. Madalas naming mahuling tinitignan kami ng mga events. Sa pagkakataong ito, kami ang bisita, kami ang aliens, kami ang naiiba ang itsura. Pero may isa na hindi mukhang even. Mas malaki siya. May mahahabang braso at binti. Para siyang lumulutang habang dumaan siya sa harapan namin. Tinanong ko si Iba 2 kung may ibang klase ba ng even. Itinuro ko sa kanya ang napansin naming kakaibang nilalang. Sinabi niyang hindi ito isang even. Galing daw ito sa planetang Korta at isa ring panauhin tulad namin. Napagtanto ng team na marami pala silang kailangang bagong kasanayan sa bago nilang mundo. Mga pagkaing walang lasa, tubig na may mga kemikal na hindi nila kilala, temperaturang hindi bumababa sa 40 degrees Celsius, mataas na level ng radiation, at walang banyo. Ang mga events pala ay hindi madalas dumumi gaya ng tao. Ang dumi nila ay kaunti lang na parang sa pusa. Hindi ni minsang nakita ng team ang kahit isang event na umihi. Ang kubeta ng mga event ay parang isang palayok lang na maliit na mayroong kemikal na tutunaw sa kanilang dumi. May isa nito sa bawat bahay. Yung nakita nilang tore na may malaking salamin sa ibabaw ay para palang orasan ng mga events. Isang malaking hamon sa team kung paano nila malalaman kung anong oras na, lalo pat 43 hours at hindi 24 hours lang ang isang araw sa Serpo. Sa pagdaan ng araw ay unti-unti nilang natutunan ang ilan pang impormasyon tungkol sa Serpo. Sa isang planetang halos kasing laki ng Earth, tila napakaliit ng populasyon ng mga events na nasa 650,000 lang. Ang bawat pamilya doon ay pinapayagan lang na magkaroon ng hanggang 2 anak. Bihirang makakita ng mga bata ang team. Sinabi nila sa report na nakakagulat ang bilis ng paglaki at pagtanda ng mga bata doon. Nag-iisa lang ang pasilidad ng planeta para sa edukasyon. Pinipili ang mag-aaral doon at tuturuan sila base sa kakayahang mayroon sila. Tinatansya ng team na ang karaniwang IQ ng bawat event ay nasa 165. Ibig sabihin ay mas mataas pa ito sa IQ ni Albert Einstein at Stephen Hawking na nasa 160. Pero gayunpaman, napansin ng team na parang denumero ang galaw ng mga events. Para silang mga robot na pag-alaman nilang ang instrumentong nakakabit sa sinturon ng mga events ay naroon upang magbigay ng utos at kontrolin ang galaw ng mga events. Ang control ay nanggagaling sa isang sentro ng gobyerno. Yun namang nakakabit sa sinturon ng bawat miyembro ng team ay upang ma-monitor ang kanilang galaw. Kaya pala alam agad ni Iba 2 kung ano ang kanilang ginagawa at kung nasaan sila. Ang itsura nito ay maihahalin tulad sa mga smartphones natin ngayon. Mabuti pa rin ang trato ng mga events sa kanila, pati ang mismong pinuno. Lahat ng kailangan nila ay binibigay naman ito. Nagtaka lang sila nang hingan ang bawat isa sa kanila ng sample ng kanilang dugo. Ipinaliwanag ni Iba 2 na mahalaga ito para sa gamot na pwedeng ibigay sa kanila sakaling kailanganin nila ng medisina. Napag-alaman nila
nila na ginamit pala ng mga Ebens ang lahat ng dugo ng namatay nilang kasamahang si 308 at ilang bahagi ng katawan nito para sa mga eksperimento. Sa tingin ng team, hindi na ito tama. Walang pahintulot ang team commander sa anumang pwedeng gawin sa labi ni 308. Ilang beses na nilang tinangkang hilingin ang katawan ni 308 pero wala silang napapala. Sinubukan nilang pumunta sa building kung saan pinaniniwalaan nilang naroon ang labi ni 308 pero kinompronta agad sila ng mga 6 na Ebens. Nang sinabi nila ang kanilang pakay, sinabi ng isa sa mga ito na nakaimbak ang katawan ni 308 at hindi nila ito pwedeng kuhanin. Gayunpaman, tumuloy pa rin silang 11. Nilagpasan nila ang 6 na Ebens at pumasok sila sa building. Nakita nila ang mga lalagyan ng mga labi pero hindi nila mabuksan ng mga ito. Inutusan ng team commander si 899 na kunin sa bodega ang kanilang mga pampasabog upang mabuksan ang mga lalagyan. Biglang lumitaw si Eva 2 at ang pinuno. Kailangan na namin makuha ang katawan ng kasamahan namin. Gusto rin namin itong maeksamin. Sige, sasamahan namin kayo sa aming doktor. Siya ang magpapaliwanag tungkol sa nangyari sa labi ni 308. 518, 420. Dali, kumuha kayo ng mga baril at bumalik kayo kaagad. Pakiusap, hindi kailangan ng baril. Mapag-uusapan natin ito ng maayos. Sige, walang baril. Pero hindi kami aalis hanggat hindi namin nakikita ang katawan ni 308. Mga ilang minuto pa ay dumating ang doktor at 2 pang Ebens. Nagulat ang team na magaling rin mag-Ingles ang doktor. Ipinaliwanag nito na wala sa mga lalagyan sa building na iyon ang labi ni 308. Ginamit namin sa eksperimento ang katawan ng kasama ninyo dahil isang karangalan ito para sa amin. Ginamit namin ito upang lumikha ng clone ng tao o lumikha ng bagong nilalang. Sandali, hindi ninyo siya pag-aari. Ang labi ng aming kasamahan ay pag-aari ng United States of America, ng planetang Earth. Sa amin, ang katawan ng tao ay sagrado. Ako lang sana dapat ang pwedeng magbigay ng pahintulot na gamitin yun sa eksperimento. Kailangang makita na namin ang katawan niya ngayon din. Pero wala na ang katawan. Lahat ng dugo at organs ay nagamit na para lumikha ng ibang nilalang. Nagalit si 899 at pinagmumura ang doktor. Inutusan ng team commander si 203 na ilabas muna si 899. Napagtanto niyang wala na silang magagawa, hindi naman nila pwedeng girahin ang mga Ebens. Lalabing isa sila at kayang-kaya silang ipakulong o ipapatay ng mga ito. Ang maaari na lang niyang gawin ay sabihan ang doktor na kung ano man ang natira sa katawan ni 308 ay wag na nilang galawin. Nangako naman ang doktor na hindi na nila pakikialaman si 308. Kinabukasan ay binigyan sila ng permisong makapunta sa laboratorio kung saan naroon ang eksperimentong pinaggamitan kay 308. Sina 633 at 700 ang sumama sa team commander. Sumakay sila kasama si Eva 2 sa isang heli-transport device na maihahalin tulad sa helicopter natin. Sa loob ng laboratorio ay may mga lalagyang parang bathtub na gawa sa salamin. Natulala sila sa nakita nila sa loob ng bawat bathtub. Mga kakaibang katawan. Hindi katawan ng tao. Nakakapangilabot ang mga itsura. Ang unang creature ay mukhang porcupine. Ang ikalawa ay mukhang halimaw. Malaki ang ulo. Malalaking mga mata. Walang tenga. May bibig pero walang mga ngipin. Mga 5 feet ang haba. May mga binti pero walang paa. May mga braso pero walang siko. May mga kamay pero walang mga daliri. Ang susunod naman ay kulay pula ang balat. May 2 bilog sa gitna. Baka ito'y mga mata, walang braso at hita, at may kakaibang amoy. Parang may kaliskis ang balat. Baka isa itong isda. Ang susunod ay parang tao, pero ang balat ay kulay puti. Kulubot ang balat. Malaki ang ulo na may 2 mata, 2 tenga at 1 bibig. Ang leeg ay napakaliit. Yung ulo ay parang nakapatong lang sa ibabang bahagi ng katawan nito. Ang dibdib ay manipis na parang may malalaking butong nakausli. Nakabaluktot ang mga bisig. May mga kamay pero walang himlalaki.
Nakabaluktot rin ang mga paa pero 3 lang ang daliri. Hindi ko na kayang tumingin sa iba pang mga nilalang. Pero pumunta pa sila sa isang kwartong mukhang ospital. Sa kwartong ito, ginagamit ng mga Ebens ang bahagi ng iba't ibang species upang makalikha ng bagong species. Maraming mga kama at sa bawat kama ay mayroong nakahigang nilalang. Humihinga sila. Karamihan sa kanila ay mukhang tao. Ang 2 ay mukhang tao na may ulo ng aso. Natutulog siguro sila o binigyan ng gamot na pampatulog. Tinanong ko ang doktor kung alin sa mga naroon ang nilikha gamit ang katawan ni 308 at ipinakita niya ito sa amin. Hindi ako makapaniwala. Ang nilalang na may dugo at laman ng aming kasamahan ay parang isang malaking Eben. Pero ang kamay at mga binte ay parang sa tao. Paano nila nagawa ito? Paano nila napalaki ng napakabilis? Hindi na ito kayang arukin ng aming katalinuhan. Nakita ko na ang dapat kong makita. Mirisan namin ang building. Ang building na hindi ko na nanaisin pang makitang muli. 10 taon lang dapat ang misyon sa Planet Serpo. Pero dahil hindi nila masundan ang tamang oras at nagkamali ang kanilang kalkulasyon, inabot sila ng 13 taon. Sa haba ng panahong pananatili nila doon, marami pa silang natutunan tungkol sa kultura ng mga Ebens, gaya ng nagdarasal din pala ang mga Ebens, pero hindi na nalaman ng team kung anong relihiyon o paniniwala meron ang mga ito. Ang pagkain ng mga Ebens ay galing sa mga halamang pinapatubo sa pamamagitan ng prosesong maihahalin tulad sa hydroponics dito sa Earth. Hindi kumakain ng karne ang mga Ebens, pero pinahintulutan nila ang team na pumatay ng mga hayop sa Serpo upang makain nila ito para sa kailangan nilang protina. Sa Serpo, walang telebisyon, walang radyo. Ang kanilang sports ay isang larong kagaya ng soccer, pero mas malaki ang bola. Kakaiba ang mga patakaran ng laro, kaya't hindi ito natutunan ng team. Sa Serpo, walang mga tindahan, mall, grocery o kahit anong shopping center. Sa halip, mayroong isang sentro ng distribusyon kung saan kinukuha ng mga Ebens ang lahat ng kailangan nila. Lahat ay libre, hindi sila gumagamit ng pera. Sa buong pananatili ng team ay wala silang nakitang krimen. Mayroong army pero wala silang nakitang mga baril o armas. Nahirapan ang team na mag-adjust sa atmosphere ng Serpo. Lagi silang masakit ang ulo, nahihilo at tuliro. Delikado rin sila sa mataas na radiation at mas maliwanag na araw. Dahil dito, lumipat sila sa bandang hilaga kung saan mas malamig at mas maraming pananim. Ang sinakyan nila ay yung parang helicopter. Madali itong natutunang paliparin ng mga piloto ng team. Mayroon ding sasakyan ang mga Ebens na lumulutang at hindi na nangangailangan ng gulong. Sa pagtatapos ng misyon ng Team Serpo, 7 na lang sa 12 miyembro ang bumalik sa Earth noong August 18, 1978. Bukod kay 308 na namatay sa spaceship papuntang Serpo, 2 pa sa kanila ang namatay. Sa 2 taon nila sa Serpo, namatay sa aksidente si 899 at si 754 ay nagkasakit. Ang mga labi nila ay ibinalik sa Earth. 2 sa mga miyembro ang piniling manatili sa Serpo dahil napamahal na sila sa kultura ng mga Ebens at sa planeta mismo. May komunikasyon pa sa Earth ang 2 ito hanggang 1988 na lang. Pagkatapos ay wala nang natanggap na mensahe mula sa kanila. Ang 7 nakabalik sa Earth ay matagal na ibinukod sa iba't ibang pasilidad ng militar. Sumailalim sila sa mahabang debriefing mula 1978 hanggang 1984. Ito yung proseso kung saan sila ay magre-report, kukwestiyonin at susuriin ang lahat ng nangyari sa kanilang misyon. Ang Air Force Office of Special Investigation ang nagsagawa nito. Kasama rin sa sinuri ang 5,419 na cassette tapes na naglalaman ng mga voice recording ng lahat ng miyembro ng team. Ang team commander na sa una ay nagsusulat lang sa diary, kinalaunan ay gumamit na rin ang cassette recorder upang doon ilahad ang kanyang mga karanasan. Mula sa debriefing ay nakabuo ng mga 3,000 pahinang opisyal na report. Ito ngayon ay nakatago sa isang vault sa headquarters ng Defense Intelligence Agency sa Bolling Air Force Base sa Washington, D.C. Kasama ang lahat ng dokumento, tapes at larawan patungkol sa misyon sa Serpo. Kung naalala ninyo ang isa sa kasunduan bago pinili ang final 12 na miyembro ng Team Serpo, pagbalik nila ay burado na lahat ang kanilang pagkakakilanlan. Nakakalungkot na hindi sila nabigyan ng nararapat sanang karangalan at papuri gaya ng sa mga astronauts na bumabalik sa Earth mula sa space. Sa ngayon, lahat sila ay pumanaw na. Naging maiksi lang ang kanilang buhay dahil sa tindi ng radiation na nakuha nila sa Serpo. Ang
pinakahuling pumanaw ay ang Team Commander na pumanaw noong 2002 sa Florida, USA. Sa isang interview ni Richard Doty, isang retired special agent ng Air Force Office of Special Investigation na isa rin sa mga pinanggalingan ng impormasyon ng libro ni Len Kasten, nabanggit niyang ang pangalan ng Team Commander ay Colonel McKeever. The last one to live was actually the Team Commander. What was his name? McKeever. His last name was McKeever. Hindi natin alam kung ito ang orihinal niyang pangalan o bagong pangalang ibinigay sa kanya pagkatapos ng misyon. Alam kong mahirap paniwalaan ang lahat ng ito at wala ako sa posisyon upang sabihing ito ay totoo o gawa-gawa lamang. Panahon na lang ang makapagsasabi ng katotohanan. Yan ay kapag nakumpirma na ng mga telescopes na may mga planeta ngang umiikot sa Zeta Reticuli 2 at madetect dito ang mga senyales ng buhay. Totoo man ang Project Serpo o hindi, ang sigurado ko lang ay isa itong napakagandang kwento. Kung likha lang ito ng imahinasyon, sadyang napakagaling ng manunulat o mga manunulat na bumuo nito. Maraming salamat kina Julie Wisconsin, Travel with Christian, Philip Ronquillo, Leonora Guerra, Ronald Rabanes, Gracie Joy, and happy birthday Black Whites! Maari nyo ring tulungan ang channel na ito kapag clinic nyo ang thanks button sa ibaba or i-like nyo lang ang video or mag-comment kayo ay sobrang na-appreciate ko na. At sa iyo na nakarating hanggang sa bahaging ito ng video, mabuhay ka! Maraming salamat sa panonood. Gusto mo bang malaman kung ano ang posibleng makita sa panig ng buwan na hindi nakaharap sa Earth? Panoorin mo ang video na ito.